Nanigas si Lito sa kanyang kinaupuan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. At ang tanging gumagalaw na lang ay ang maliit na batang babay na nakatayo sa harap ng counter. Pilit na inaabot ang isang garapon ng cookies. Ang kanyang buhok na itim ay nakatali sa dalawang tirintas. At bawat galaw niya mula sa bahagyang panyuso ang kanyang ngalabi hanggang sa paraan ang pakiling ng kanyang ulo ay tila isang multo mula sa nakaraang 8 taon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Lito. Ang mata nitong korteng almond, ang maliit at pepektong nunal sa ibabaw ng kanang labi. Impossible. Hindi mari. Si Carla. Ang pangalan ay parang isang dalangin at isang sumpa sa kanyang isipan. 8 taon. 8 mahahabang taon sa disyerto ng Dubai, kung saan ang bawat gusaling kanyang idinisenyo ay kasing taas ng kanyang nga pangarap at kasing hungka ng kanyang puso. Umuwi siya sa Pilipinas hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pagkatalo. Umuwi siya dahil sa wakas, pagkatapos ng halos isang dekada, ay sumuko na siyang hintayin ang isang sagot na hindi na darating. Ipinapalit ka na niya, anak, iyon ang malumanay ngunit matalim na salita ng kanyang inang si Doña Elvira, na ipinakita sa kanya noon ang isang litrato sa cellphone. Isang litrato ni Carla na may kasamang ibang lalaki, masayang nakangiti, na tila kailanman ay hindi siya naging bahagi ng buhay nito. Iyon ang gabing gumuho ang mundo ni Lito. Iyon ang gabing tinanggap niya ang alok sa Dubai, sa paakalang ang paglayo ang tanging lunas sa isang pusong dinurok. Pero heto siya ngayon, sa isang hindi pamilya na coffee shop sa pamilya na bayan ng Batangas, at ang multo ng kahapon ay may anyong isang batang babae na marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang. Ang pangalan ng shop kapilingan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lito, isang ngiting may kahalong pait. Iyon ang kanilang biruan nun. Balang araw. Lito. Sabi ni Carla habang nakasandal sa balikat niya sa ilalim ng puno ng mangga. Magtatayo tayo ang sarili nating coffee shop. Ang ipapangalan natin, Kape, Lingan. Para kahit anong mangyari, palagi kitang makakakapeling. Isang biro na naging isang masakit na alaala. At ngayon, isang katotohanang nakatayo sa harap niya. Bumuntong hininga si Lito, pilit na iwinawaksi ang tanong sa kanyang isip. Nakataon lang siguro. Sa daming ang tao sa mundo, hindi malayong may kamukha lang talaga. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa kapang nasa kanyang harapan isang matapang na barako, na lasang lupa at lasang pamilya. Kuya, bakit po kayo malungkot? Napalingon si Lito. Ang batang babae ay nakatayo na ngayon sa tabing ng kanyang mesa, may hawak na isang pirasong cookie. Nakatingala ito sa kanya, at sa malapitan, lalong tumindi ang pagkabigla ni Lito. Ang matang iyon. Ang iyon ay mata ni Carla. Mga matang minsang tinitigan niya ng buong pagmamahal. Mga matang puno ng pangako. Hindi makapagsalita si Lito. Ang dila niya'y tila umurong, at ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Anong isasagot niya? Na malungkot siya dahil ang mukha ng batang ito ay napapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya. Maya. Ano ba? Huwag mong kinakausap ang hindi mo kilala. Isang boses ang pumunit sa katahimikan. Isang boses na kilalang kilala ni Lito. Isang boses na sa loob ng 8 taon ay naririnig niya sa kanyang mapanaginip, minsan ay bumubulong ng pagmamahal, minsan ay sumisigang ang panunumbat. Dahan-dahan, lumingon si Lito sa pinanggalingan ng boses. Mula sa likod ng isang pinto na may nakasulat na staff only, lumabas si Carla. Huminto ang pahinga ni Lito. Naroon pa rin ang pamilya na hubog ng kanyang mukha, ang buhok na alon-alon hanggang balikat. Ngunit may nagiba. Ang Carla na nasa harap niya ngayon ay mas matata, mas balingkinitan. Ang dating lambot sa kanyang tindi ay napalitan ng isang tikas na tila sanay na sa pagharap sa mga pagsubo. At ang mata niya, wala na ang nining at lambing. Napalitan iyon ng isang pada na yelo. Nalaki ang mata ni Carla na makilala siya. Isang saglit na pakabigla ang dumaan sa mukha nito. Bago ito nahalinhan ng isang emosyong hindi may pinta, isang halo ng gulat, galit, at takot. Agad na kumilos si Carla. Mabilis, halos kalat ka rin, na hinila niya ang bata palayo sa mesa. Maya, pumasok ka muna sa loob. May ayusin lang si Mama. Utos niya. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Ngunit ang hipit ng hawa sa maliit na kamay ay nagpapakita ng kanyang panginginig. Naiwang nakatayo si Maya sa tabi ng pinto, naguguluhan, ang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin kay Lito at sa kanyang ina. Carla. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Lito.
Tumayo siya. At ang bawat hiblangang kanyang katawan ay sumisigaw sa ngalan nito. Ang pangalang iyon, na minsan ay kasing tamis ng pulot sa kanyang malabi, ngayon ay parang bubo na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tumingin sa kanya si Carla. At ang pader na yelo sa kanyang mga mata ay lalong tumibay. Sir, may problema po ba sa kape ninyo? Kung wala na po kayong kailangan, maaari na po kayong umalis. Sir, ang salita ay parang isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa 8 taon ng pananahimik. Ginawa siyang isang estranghero sa sarili niyang nakaraan. Anong sir? Halos pabulong na tanong ni Lito, ang boses ay basag. Carla. Ako to. Si Lito. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Carla, isang tawang walang kagalakan. Kilala kita. At dahil kilala kita, alam kong dapat kang umalis. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang tasa ni Lito, na may laman pa. Isang malinaw na senyales. Tapos na ang usapan. Ngunit hindi na siya ang dating Lito na kayang paikutin ng kahit sino. Hindi na siya ang lalaking basta na lang tatalikod. Ang 8 taong patitiis ay nabigay sa kanya ng sapat na tapang para manindigan. Ang mata niya ay muling napako sa batang babae na ngayon ay nakasilip mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang puso, na kanina'y kumakabog sa gulat, ngayon ay bumibilis dahil sa isang bagong isang tibo ng paasa na kasabay ay isang matinding takot. Ang matematika ay simple. 8 taon siyang nawala. Ang bata ay mukhang 7 taong gulang. Naglakad siya palapit kay Carla, hindi na pinansin ang ibang mga customer na nagusisa na sa kanilang paligid. Ang mundo nila ay muling kumiti sa kanilang dalawa, tulad noong sila palang ang laman nito. Carla, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa bigat ng tanong na sasabo na sa kanyang dibdib. Bago ako umalis, kailangan kong malaman. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Naghahanap ng kahit anong bakas ng kanilang kahapon. Naghahanap ng katotohanan. Anak ba natin siya? Ang tanong ay lumabas na parang isang hiningang matagal na niyang kinimkim. Bumaksa ito sa namamagitan nilang katahimikan, mabigat at puno ng kahulugan. Tumingin si Carla sa kanya, ang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit nakita ni Lito ang saglit na pakurap ng sakit sa mamata nito bago muling nanlami. Huminga ito ng malalim. At nang magsalita ito, ang bawat salita ay kasing talim ng patalim. Wala kang anak sa akin, malamig niyang sagot. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Sa patalikot ni Lito, isang bahagi ni Carla ang gustong bumaksa sa sahi at humagulgol. Ngunit ang 8 taon ng pagiging maisa ay naturo sa kanya kung paano tibayin ang puso at patigasin ang mukha. Nanatili siyang nakatayo. Tuwid ang likod. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tunog ng pana sa pinto. Hudyat na tuluyan na itong nakaalis. Noon lamang siya nang hina. Napasandal siya sa counter. At ang makamay niyang kanina'y matatak na nakahawa sa tasa ay nagsimulang manginig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang amoy ng kape at tinapay, na dati na bibigay sa kanyang kapayapaan, ngayon ay tila nakakasakal. Bumalik siya. Ang 3 salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang paulit-ulit na dagundong ng kulo. Hindi siya handa. Sa lahat ng problemang hinarap niya ang pangungot niya nga kapitbahay, ang ngagabing walang tulo dahil sa paalala sa kinabukasan ni Maya, ang pagod sa patataguyo ng kanilang buhay ito ang isang laban na hindi niya inakalang kailangan pa niyang harapin. Mama, ang maliit na boses ni Maya ay humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Lumabas na ito mula sa kusina, ang mga mata ay puno ng paalala. Okay lang po kayo? Sino po yung lalaking malungkot kanina, Mama? Ang tanong ay parang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang lalaking malungkot. Iyon ba ang nakita ng kanyang anak? Isang malungkot na lalaki? Hindi. Ang nakikita ni Carla ay ang lalaking naiwan sa kanya noong panahong pinakakailangan niya ito. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Lumuhod siya para magpantay sila ni Maya at niyakap ito ng mahigpit. Ang pamilya na amoy ng kanyang anak amoy gatas at pulbos ang naksilbi niyang angkla. Wala yun. Anak. Customer lang yun na maraming iniisip. Pero habang yakap niya ang kanyang anak, hindi niya mapigilang bumalik sa alaalaeng pinakamadilim na araw ang kanyang buhay. 8 taon na ang nakalilipas. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang lumang papa, nanginginig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pregnancy test na binili niya mula sa botika sa kanto.
Dalawang pink na linya. Dalawang linya na dapat sanang maging simbolo ngang pag-ibig, ngunit sa kanya naging simbolo ngang takot. Ipinabubuntis niya ang anak ni Lito, ang lalaking isang buwan nang hindi niya makontak mula nang umalis ito papuntang Dubai. Ang unang linggo ay puno pang ang pag-asa. Baka busy lang, Charla. Bagong trabaho, sabi niya sa sarili. Ngunit lumipas ang pangalawang linggo, pangatlo, hanggang sa naging isang buwan. Ang ma-text ni Yayi hindi na nade-deliver. Ang matawa ni Yayi hindi na sumasagot. Ang tanging kumakapit sa kanya ay ang mapangako ni Lito bago ito umalis. Babalik ako, mahal. Mag-iipon lang ako. Para sa atin. Para sa future natin. At isang araw, dumating ang tawa na tuluyang sumira sa kanya. Isang babaeng napakilalang taga-embahada ang nagsabing si Lito ay nasangkot sa isang malaking kaso sa Dubai. Nakakulong daw ito at ang huling habilin. Ayon sa tumawag, ay kalimutan na siya ni Chala at magsimula ang bagong buhay. Gumuho ang mundo niya. Ang sakit ay hindi may larawan. Bawat pangako, bawat pangarap, ay nakmistulang abo. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, nadiskubre niyang nakdadalang tao siya. Walang Lito na masasandalan, walang pamilyang malalapitan dahil itinakwil siya ng sarili niyang magulang nang malaman ang kanyang kalagayan. Megisa niyang itinaguyod ang lahat. Ang bawat sentimo na ipon niya mula sa pagsusulat ay ginamit niya para sa pagpapatingin sa doktor at sa paghahanda para sa pagdating ng kanyang anak. Si Maya ang naging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Si Maya ang naging dahilan kung bakit siya bumangon, kung bakit siya lumaban. Siya ang lahat. Mama, umiyak po kayo? Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang maramdaman niya ang maliliit na daliri ni Maya na pumapahit sa kanyang pisngi. Doon niya lang napansin na may maluhang tumakas na palamula sa kanyang mga mata. Agad niyang pinunasan ito. Hindi anak. Napuwing lang si Mama. Pagsisinungaling niya. Halika, tulungan mo si Mama makbekeng bagong cookies. Buong hapon, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Nagtimpla siya ng kape. Nag-asikaso ng customer. Nagbilang ng kita. Ngunit ang imahe ni Lito ay nakabakat sa bawat sulok ng kanyang isipan. Ang paraan ng pagtitik nito sa kanya, ang sakit sa mga mata nito nang itanggi niya ang kanilang anak. Isang bahagi niya ang nakonsensya. Karapatan ni Lito na malaman. Karapatan din ni Maya na makilala ang kanyang ama. Pero mas malakas ang sigaw galit at takot sa kanyang puso. Paano kung totoo ang sinabi ng babae sa telepono noon? Paano kung may tinatago itong madilim na sikreto? At kahit pa hindi, anong karapatan niyang bumalik ngayon pagkatapos ng 8 taon? Nung panahong halos mamatay siya sa hirap at kalungkutan, nasaan siya? Ngayong maayos na sila. Ngayong nakatayo na sila sa sarili nilang maapaa, bigla siyang susulpot na parang kabuta? Hindi. Ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya si Maya. At ang pagprotekta kay Maya ay nangangahulugan ng pag-iwas sa lalaking minsan nang dumurok sa kanyang mundo. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin si Maya, umupo siya sa maliit na balkonahang kanilang apartment sa itaas ng coffee shop. Tinitigan niya ang tahimik na kalsada sa ibaba. Ang mga alaala ay muling bumuhos. Ang gabing naglalakad sila ni Lito sa mismong kalsadang iyon, makahawak kamay, binibilang ang bituin at pinapangarap ang kanilang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi dumating. Isang pamilya na kotse ang dumaan sa kalsada. Bumagal ito sa tapat ng kape, lingan. Huminto ito ng ilang saglit. Kahit madilim, kilala ni Kala ang kotseng iyon. Ayon ang kotseng minaneho ni Lito kanina. Ang puso niya ay biglang kumabo. Nanatili itong nakahinturun, na tila nag-aalinlangan. Nakikita niya ang anino ngang isang tao sa loob, nakatingin sa direksyon ng kanyang coffee shop. Sa direksyon ng kanilang tahanan. Napaurong si Kala mula sa rihas ng balkonaha, pumasok sa anino kung saan hindi siya makikita. Parang kinakapos siya ng hininga. Anong ginagawa niya rito? Hindi pa ba sapat ang pagtataboy niya kanina? Ang bawat segundo na nakahinto ang sasakyan sa ibaba ay parang isang oras ng pagpapahirap. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop na nakona, walang matakbuhan. Ang tahimik na buhay na binuo niya para sa kanila ni Maya ay biglang naramdamang napakarupo. Na parang isang kastilyong buhangin na anumang oras ay maaring tangayin ng alon ng nakaraan. Kumuyom ang ngapalat niya. Umalis ka na, Lito. Parang awa mo na. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang ngailaw ng kotse ay muling sumindi. Dahan-dahan itong umandar palayo. Nilamon ng kadiliman ng gabi.
Isang hininga na hindi niya namalayang pinipigil pala niya ang kumawala sa kanyang bibig. Napasandal siya sa pader, naramdaman ang pagod na bumalo sa kanyang buong katawan. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Pinalitan ito ang isang gumagapang na kaba. Ang pahinto ang kotseng iyon ay hindi isang pagtatapos. Isa itong babala. Isang paalala na ang multong akala niya'y matagal nang nailibing ay nabalik at ngayon ay alam na kung saan sila matatagpuan. Pumasok siya sa loob at isinara ang salaming pinto ng balkonahe. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ni Maya. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at sinilip ang kanyang anak. Natutulo ng mahimbing si Maya. Yakap-yakap ang kanyang lumang ngunit paboritong teddy bear. Payapa ang mukha nito, walang kamalay-malay sa kaguluhang idinulot ng pagbabalik ng isang estranghero. Lumapit si Charla at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Ang puso niya ay umapaw sa pagmamahal na may kahalong matinding takot. Ito ang kanyang mundo. Ang maliit na batang ito. Ang bawat pagod, bawat puyat, bawat luha lahat ay nakakahalaga para sa kanya. Ipinangako niya sa kanyang sarili noon na hinding-hindi niya hahayaang maranasan ni Maya ang sakit na dinanas niya. Poprotektahan niya ito. Hindi ako papaya. Bulong niya sa hangin. Isang panatang binitiwan sa katahimikan ng gabi. Hindi ko hahayaang saktan ka rin niya. Tumayo siya at bumalik sa sarili niyang kwarto, dala ang isang panibagong determinasyon. Ang pada na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay kailangan niyang gawing mas mataas, mas matibay. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabing ng kanyang kama. Balak na sana niyang maalarm para sa susunod na araw nang bigla itong umilaw at na-vibrate sa kanyang kamay. Isang text message. Mula sa isang unknown number. Kinabahan siya. Ngunit binuksan niya pa rin ito. Ang mga salitang lumitaw sa screen ay tila mga nababagang uling na pumaso sa kanyang nga mata. Carla, mag-usap tayo. Please. Para sa anak natin. Nanigas siya. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang mabaga. Nabasa niya ito ng paulit-ulit na parabang sa paulit ay magbabago ang nga salita, pero hindi. Malinaw na malinaw. Para sa anak natin. Alam niyang si Lito iyon. Ang pagtanggi niya kaninang hapon ay walang silbi. Hindi ito naniwala. O kung naniwala man, hindi ito susuko. Ang pada na buong tapang niyang itinayo ay tila biglang nakaroon ng malaking bita. At nararamdaman niya ang pagyani ngang pundasyon nito. Nakatiti lang si Lito sa screen ng kanyang cellphone. Ang dalawang asul na check sa ilalim ng kanyang huling mensahe. Carla. Mag-usap tayo. Please. Para sa anak natin. Ay parang dalawang matang mapanghusga na malami na nakatingin sa kanya. Zane. Isang salita, ngunit katumbas ng isang pinto na muling isinara sa kanyang mukha. Isang oras na ang lumipas mula nang matanggap niya ang mensahe, ngunit walang sagot. Walang kahit isang salita. Ang katahimikan mula kay Carla ay mas malakas pa sa lahat ng masasakit na salitang maari nitong sabihin. Mula sa kinaupuan niya sa loob ng kanyang kotse, na nakaparada sa isang madilim na eskinita may ilang metro ang layo. Tanaw niya ang bintana ng apartment sa itaas ng kape. Lingan. Patay na ang ilaw sa balkonahe. Marahil ay natutulog na sila. Marahil ay pinipili lang talaga siyang balewalain. Ang sakit ay sariwa pa rin, isang sugat na muling binuksan. Ngunit sa ilalim ng sakit, isang bagong damdamin ang nagsisimulang umusbong determinasyon. Hindi na siya ang Lito na basta na lang atras. Hindi na siya ang duwa na tumalikot, 8 taon na ang nakalipas. Kung ang pada na itinayo ni Carla ay ganun kataas, kailangan niyang humanap ng paraan para akyatin ito, o kung kailangan, gibain ito ng paunti-unti. Pinaandar niya ang kotse at umalis sa lugar na iyon, ngunit ang kanyang isip ay naiwan. Ang pagte-text ay hindi gagana. Ang harap-harapang pag-usap ay nauwi lang sa pagtataboy. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraan para makalapit, hindi bilang si Lito na dating kasintahan, kundi bilang isang taong hindi niya basta-basta may tataboy. Kailangan niyang makalapit sa sentro ng mundo ni Charla kay Maya. Kinabukasan, habang umiinom ng kape sa kanyang hotel room, nakuha niya ang isang ideya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang pamilyar na pangalan sa kanyang contacts. Marco. Basa niya sa pangalan. Ang kanyang matalik na kaibigan ng kolehiyo na taga Batangas din. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang call button. Pre. Lito Sarmiento. Buhay ka pa pala. Bunga ng masayang boses sa kabilang linya.
Akala ko nilamon ka na ng disyerto diyan sa Dubai. Kamusta? Okay lang. Pre. Umuwi na ako. Nandito ako sa Batangas ngayon, sagot ni Lito, pilit na pinapasigla ang boses. Talaga? Aba, magandang balita yan. Kailan pa? Makita naman tayo. Magkapit tayo. Sige ba, sabi ni Lito. Ito na ang pagkakataon niya. Actually, napadaan ako sa isang coffee shop kahapon. Kape, Lingan ang pangalan. Pamilya ba sayo? Natahimik si Marco sa kabilang linya. Oh, pre. Kay Carla yan. Kay Carla Reyes. Tanong ni Lito. Naku kunwaring nagulat. Oh, alam mo, matindi ang pinagdaanan ng babaeng yan, kuwento ni Marco, bumaba ang tono. Pero napakatatak. Itinaguyod niya maisa ang anak niya. Si Maya, napakabait at matalinong bata. Managmanasay na. Napatigil sa paghinga si Lito. Maya. Anak niya. Oh, pre. Nasa grade 1 na sa St. Therese Academy. Sa katunayan, ngayong Sabado, family day nila. Ang asawa ko ang isa sa mga organizer. Para itong isang sina ng liwanag sa madilim na silid. Family day. Isang ideyang nabuo sa kanyang isip. Marco. May pabor sana akong hihingin. Pagkatapos tawag, mabilis na kumilos si Lito. Bilang isang kilalang arkitekto at may-aring sarili niyang kumpanya, ang Sarmiento Designs, mayroon siyang resources. Isang tawag lang sa San Therese Academy, napakilala siya at nagalo na mag-sponsor ng isang booth para sa Family Day. Ang kanyang konsepto, isang dream house building contest para sa mga bata. Gamit ang mga building blocks at iba pang art materials. Papremyo para sa pinakamagandang disenyo. Isang perpektong plano. Ang kanyang Trojan horse para makapasok sa mundo ni Maya nang hindi kahinahinala. Kinahapunan, habang abala siya sa pag-ayos ng mga materyales na ipinadala niya mula sa Maynila at pag-finalize ng plano kasama ang eskwelahan, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig niya sa pinto ng kanyang hotel room. Nagtaka siya. Hindi siya umorder ng room service. Inaasahan niyang baka staff lang ng hotel. Pagbukas niya ng pinto, nanlami ang kanyang buong katawan. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Doña Elvira Sarmiento, suot ang kanyang eleganteng damit at salamin sa mata. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mata ay matalim, sinusuri ang bawat sulok ng kwarto. Ma? Anong ginagawa ninyo dito? Gulat na tanong ni Lito. Pumasok si Doña Elvira sa loob na parang pag-ari niya ang lugar. Tiningnan niya ang makahon ng building blocks at art materials na nakakalat sa sahig. Ako dapat ang magtanong niyan sayo. Lito, sabi niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Isang linggo ka nang umuwi, pero sa halip na asikasuhin mo ang mga proyekto sa Maynila, nandito ka sa probinsyang ito. Anong mayroon dito? Hindi makasagot si Lito. Ang dila niya ay muling umurong. Tulad nung bata pa siyang napapagalitan. Tumingin sa kanya ng diretso ang kanyang ina. Akala ko ba napausapan na natin ito? Walang babalikan dito, Lito. Tapos na ang kabanatang yan ng buhay mo. Lalo na hindi ang babaeng iyon. Ang pagbanggit sa babaeng iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalap na determinasyon ni Lito. Ang takot na dati niyang nararamdaman sa kanyang ina ay biglang napalitan ng tapang. Hinarap niya ito. Ang mata ay hindi umiwas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ma, sabi niya. Ang boses ay matatag at malinaw. May anak ako. Ang apat na salitang binitiwan ni Lito, ma. May anak ako. Ay bumaksa sa katahimikan ng hotel room na parang isang malaking bato. Natigilan si Doña Elvira. Sa isang saglit, nabaklas ang kanyang malamig na maskara at napalitan ito ang purong pagkabigla. Ang kanyang mata ay nanlaki, at ang kanyang bibi ay bahagyang bumuka. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay ang pagkawala rin. Muli niyang isinuot ang kanyang komposura. Ngunit may isang bagay na nagiba sa kanyang tingin. Kalokohan, mariin niyang sagot, ngunit ang panginginis sa kanyang boses ay hindi may tago. Huwag mong gamitin ang ganyang palusot para lang balikan ang babaeng yan. Alam nating pareho na niloko ka lang niya. Hindi ito palusot, ma. Totoo ito, gi ni Lito. Ang boses ay lalong tumatag. Ang paamin sa katotohanan ng malakas ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Nakita ko siya. Nakita ko ang anak ko. Kamukhang kamuha niya si Charla. At may mga kilos na tulad ko.
Isang sarkastikong tawa ang kumawalas sa mga labi ni Doña Elvira. At naniniwala ka kaagad. Lito, anak, ginagamit ka lang niya. Alam niyang bumalik ka na. Alam niyang matagumpay ka na. Malamang ay naghahanap lang siya ng paraan para makakuha ng para mula sa'yo. Ang nga salita ng kanyang ina ay matatalim, idinisenyo para magtanim ng duda. Dati, ang nga salitang ito ay sapat na para umatras si Lito. Pero hindi ngayon. Ang imahe nga mamata ni Mayam nga matang puno ng inosente at pausisa ay nakabakat sa kanyang isipan. Hindi nyo naintindihan, mahinahon ngunit matata na sabi ni Lito. Hindi pa nga niya inaamin sa akin. Itinataboy niya ako. Kumpara lang ang habol niya. Hindi ba dapat ay siya pa ang lumapit sa akin? Hindi nakasagot agad si Doña Elvira. Ang lohika sa sinabi ni Lito ay hindi niya masagot ng direkta. Kaya't gumamit siya ng ibang taktika ang emosyonal na pagmamanipula. Lumapit ito sa kanya, at ang kaninang tigas ng kanyang anyo ay napalitan ng isang anyo ng pag-alala. Hinawakan nito ang kanyang braso. Anak, ginagawa ko lang ito para sayo. Ayokong makita kang masaktan ulit. 8 taon kang nagira para makalimot. Huwag mong hayaang masira ang lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa isang ilusyon. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Lito ang lami sa likod ng mainit na maksalita. Ang pagmamahal sa isang anak ay hindi ilusyon. Ma, at kung nasaktan man ako nun, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa paakalang iniwan niya ako. Ngayon, may pagkakataon akong malaman ang totoo. Bumiti si Doña Elvira. Ang mukha ay muling nanigas. Nakita niyang hindi na niya kontrolado ang anak sa paraang dati. Gawin mo ang gusto mo, Lito, malamig niyang sabi. Pero tandaan mo, darating ang araw na malalaman mong tama ako. At sa araw na yon, huwag kang tatakbo sa akin na umiyak. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto, isinara ito ng may puwersa na umalingaw-ngaw sa buong silid. Naiwan si Lito, nangingini hindi sa takot, kundi sa galit at sa bigat ng kanyang desisyon. Sa unang pagkakataon, hayagan niyang sinalungat ang kanyang ina. Alam niyang hindi ito ang huli. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Samantala, sa kape, lingan, hindi mapakali si Charla. Paulit-ulit niyang tinitignan ang kanyang cellphone, binabasa ang text ni Lito mula pa kagabi. Hindi niya ito binura. Hindi niya rin ito sinagot. Ang mensahe ay nanatili ron. Isang digital na multo na patuloy siyang ginugulo. Ang kanyang unang reaksyon ay galit. Ang kapangamuhan niyang sabihing anak natin na parang may karapatan siya. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang galit ay unti-unting nahahaluan ng pag-alinlangan. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung hindi niya talaga sila iniwan? Ang ideya ay parehong nakakatakot at nakakatukso. Nakakatakot dahil kung totoo iyon, nangangahulugan na ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 8 taon ang sakit, ang galit, ang pagiging biktima ay nakabatay sa isang kasinungalingan. Nakakatukso dahil kung totoo iyon, nangangahulugan na ang pag-ibig na akala niya'y patay na ay maaring hindi pa pala. Mama, may sulat po para sa inyo galing sa school ko. Sabi ni Maya. Inyabot sa kanya ang isang puting sobre pagdating nito mula sa eskwela. Kinabahan si Charla, hindi niya alam kung bakit. Pinunit niya ang sobra at binasa ang laman. Isang anunsyo para sa gaganaping Family Day sa Sabado. At sa ibaba, isang espesyal na anunsyo. Isang espesyal na pasasalamat sa Sarmiento Designs at sa CEO nitong si Architect Lito Sarmiento, sa pag-sponsor ng Dream House Building Contest para sa ating mga anak. Inaanyayahan ang lahat na makilaho. Nabitawan ni Charla ang sulat. Ang papel ay marahang lumapa sa sahig. Ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng napakabilis. Sarmiento Designs. Architect Lito Sarmiento. Hindi ito nakataon lang. Ito ay isang plano. Isang kalkuladong hakbang. Hindi niya kayang pasukin ang pintong coffee shop, kaya pinasok niya ang pintong eskwelahan ng kanyang anak. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito tungkol sa kanilang dalawa ni Lito. Dinadamay na nito si Maya. At iyon, para kay Charla, ay pagtawid sa isang linyang hindi dapat tawirin. Dumampo siya no diaryo para sana ibalo ang mga basurang papel ng isang pamilya na mukha ang tumambat sa kanya mula sa lifestyle section. Si Doña Elvira Sarmiento. Nakangiti sa isang charity ball. Napapaligiran ng mga mayayamang tao. Ang caption. Matriarch Elvira Sarmiento.
Naniniwalang ang pamilya ang pinakamahalagang yaman. Napangisi si Charles ng mapay. Ang babaeng ito. Ang ina ni Lito. Ang babaeng minsan nang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa na para siyang dumi sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Naalala niya ang huling pag-usap nila bago umalis si Lito. Huwag mong isipin na may patutunguhan kayo ng anak ko, sabi ni Doña Elvira sa kanya noon. Isang sagabal ka lang sa kanyang kinabukasan. Layuan mo siya. Isang biglang teorya ang pumasok sa kanyang isip, isang teoryang napakadilim at nakakagambala kaya pilit niya itong iwinaksi. Ang biglang pakawalang komunikasyon kay Lito. Ang tawag mula sa embahada. Possible kaya? Hindi. Impossible. Ganun ba kasama ang isang ina? Ngunit ang duda ay naitanim na. At habang tinitingnan niya ang larawan ni Doña Elvira, hindi niya maiwasang isipin na ang anino ng babaeng ito ay mas mahaba at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Araw nga Sabado. Ang sikat ng araw ay masaya at mainit, ngunit para kay Carla, ang panahon ay madilim at mabigat. Papasok pa lang sila sa gate ng St. Therese Academy, tanaw na niya ang isang malaking banner na may nakasulat na Sarmiento de Sing's Dream House Building Contest. At sa ilalim nito, nakatayo si Lito. Suot niya ang isang simpleng puting polo shirt at maong, ngunit ang dating niya ay hindi simple. Siya ang sentro ng atensyon. Ang nanay ay pasulyap-sulyap sa kanya, bumubulong sa isa't isa. Siya naman ay abala sa paayos ng mga building block sa isang mahabang mesa, nakangiti habang kinakausap ang nga bata. Napahipit ang hawak ni Chala sa kamay ni Maya. Anak, doon na lang tayo sa ibang booth. Ha? Ngunit huli na ang lahat. Wow, Mama. Building blocks. Pwede po ba akong sumali? Nasasabi na tanong ni Maya, ang mamata ay kumikinang habang nakatingin sa makukulay na laruan. Bago pa man makasagot si Charla, tumakbo na si Maya papalapit sa booth. Walang nagawa si Charla kundi sumunod. Good morning. Bati ni Lito, ang ngiti ay hindi nawawala, ngunit ang kanyang mata ay nakatuon lamang kay Charla. Isang tinging may halong pananabi at pag-alinlangan. Welcome sa Dream House Contest. Gusto mong sumali, little girl? Tanong niya kay Maya, lumuhod para maging makapantay sila. Opo. Sagot ni Maya. Ang galing. Pangarap ko pong maging architect, katulad po ngang. Natigilan si Maya, napatingin sa kanyang ina na ngayon ay matalim ang tingin sa kanya. Katulad po ang gumagawang magagandang bahay. Pagtatapos niya, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lito, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mamata. Talaga. Magaling. Ako rin. Pangarap kong maging architect nung bata ako. Tumingin siya kay Chala. May pagmamanahan yata. Hindi sumagot si Chala. Tumayo na lang siya sa isang tabi. Pinapanot si Maya na masayang pumipili ng nga blocks. Pinapanot niya si Lito na may ang grandeng pasensya na tinuturuan ang mabata, kabilang na ang kanyang anak. Ang tanawin ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ito dapat ang normal nilang buhay. Isang ama na tinuturuan ang kanyang anak. Isang pamilyang makakasama. Ang pangarap na ninakaw sa kanila. O ang pangarap na tinalikuran ni Lito? Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang abala ang lahat, isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng janitor ang lumapit kay Lito. May ibinulong ito sa kanya. Nakita ni Carla ang pagbabago sa mukha ni Lito mula sa masaya ay naging seryoso at naguguluhan. Tumango si Lito sa babae at sumunod dito. Papunta sa likod na gym. Hindi napigilan ni Chala ang kanyang sarili. Sinundan niya sila ng tingin. Ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang pride. Tiniyak niyang abala si Maya bago siya dahan-dahang sumunod. Nakatago sa maposta at halamanan. Narinig niya ang kanilang usapan mula sa isang sulok. Sir Lito, ako po si Aling Nena. Sabi ng matandang babae. Ang boses ay nanginginig. Ako po ang matagal ng kasambahay ng nga Sarmiento. Kilala po kita, Aling Nena. Kayo po ang ginagalaga sa akin noong bata ako, sagot ni Lito. May problema po ba? Huminga ng malalim si Aling Nena. Sir, 10 taon na po akong hindi pinapatulog ng konsensya ko. Noong araw na umalis kayo papuntang Dubai. May ipinagbilin sa akin ang mommy ninyo. Nakinig si Lito, ang mukha ay punong pagtataka. May isang kahon po, sir. Isang kahon na mga sulat. Mga sulat ninyo para kay Maam Carla na hindi niya ipinadala. At mga sulat ni Maam Carla para sa inyo na itinago niya. Parang isang malakas na sampal ang narinig ni Lito.
Ano pong sinasabi niyo? Totoo po, sir. Kinuha niya ang lahat ng padala ninyo. Pera, sulat, lahat. At ang mga sulat po ni Ma'am Carla, ipinasunoh niya sa akin. Pero, hindi ko po sinunoh lahat. Nagtago po ako nilan. Si Carla na nakikinig mula sa kanyang pinatataguan ay napahawa sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumakabo na napakabilis na parang sasabo. Hindi. Hindi maari. Nasaan ang masulat? Tanong ni Lito. Ang boses ay garagal at puno and desperation. Itinago ko po sa lumang bodega sa likod ng bahay ninyo. Sa ilalim ng lumang aparador. Sir, patawarin niyo po ako. Natakot po ako noon. Pero nakita ko po kayo ngayon. Nakita ko po ang bata. Alam kong kailangan niyong malaman ang totoo. Parang nabingi si Lito. Ang buong mundo niya ay umikot. Ang 8 taon ng sakit at pakaakala. Ang galit niya kay Charla. Ang pagtalikod niya. Lahat ay base sa isang kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingang gawa ng sarili niyang ina. Salamat po, Aling Nena. Maraming salamat, sabi ni Lito. Ang boses ay basat. Agad siyang tumakbo pabalik sa booth, ngunit hindi para sa contest. Hinalikan niya sa si Maya. Baby, babalik si Tito, ha? May kukunin lang na napaka-importante. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carla, na ngayon ay lumabas na mula sa pinatataguan. Ang muka ay maputla at ang mata ay punong nguluhang hindi pumapata. Nakatinginan sila, sa isang saglit na iyon, pareho nilang naintindihan. Ang pada sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang napakasakit. Sumakay si Lito sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Iniwan ang isang maingay na family day, isang naguguluhang anak, at isang babaeng winasa ng katotohanan. Habang nagmamaneho si Lito, hindi papunta sa kanilang mansyon, kundi papunta sa lumang bodega, isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang kahon. Kailangan niyang makita ang kahon. Samantala, naiwan si Charla, nakatayo sa gitna ng kasiyahan, ngunit pakiramdam niya ay mag-isa siya sa isang madilim na silid. Ang tawa mula sa embahada. Ang nga hindi nasagot na tawa. Ang 8 taon ng paghihinakpis. Lahat ay isang gawa-gawa. Hindi siya iniwan ni Lito. Pinagivalay sila. Ang realisasyon ay hindi nakdulot ng ginhawa. Nakdulot ito ng isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na mas malalim, mas komplikado. Dahil ang kaaway pala ay hindi ang lalaking minahal niya, kundi ang ina nito. At siya, sa kanyang galit at pride, ay naging kasangkapan din sa pananabutaheng iyon. Ang biyahe papunta sa lumang bahay ng mga Sarmiento ay parang isang panaginip para kay Lito. Ang pamilya na daan ay tila banyaga. At ang bawat puno at bahay na kanyang nadadaanan ay parang matahimik na saksi sa 8 taong kasinungalingan. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang maugat ay lumilitaw. Hindi galit ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang matinding, umaapaw na sakit. Pagdating niya, hindi na siya pumasok sa malaking mansyon. Dumiretso siya sa likod, sa lumang bodega na dati nilang taguan nung bata pa siya. Kinakalawang na ang kandado, ngunit sa isang malakas na sipa, bumigay ito. Ang amoy ng alikabo at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Sa tulong ng ilaw mula sa kanyang cellphone, hinanap niya ang sinasabi ni Aling Nena. At doon, sa ilalim ng isang gabok na aparado, nakita niya ito. Isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Nangingini ang makamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, naroon na. Nga sobrang naninilaw na sa katagalan. Ang ilan ay may sulat kamay niya pamilya, masaya, puno ng pag-asa. Ang iba naman ay may sulat kamay ni Carla ang eleganteng kurbada ng maletra na kaya pa rin niyang iguhit sa kanyang isipan. Kinuha niya ang isa sa mga sulat ni Carla. Ang petsa. Isang buwan pagkatapos niyang umalis. Lito, mahal ko. Kamusta ka na? Isang buwan na pero parang isang taon na kitang hindi nakikita. Miss na kita. Bawat gabi. Tinitinan ko ang nga bituin at iniisip kung pareho ba tayong nakatingin sa isang langit. May sorpresa ako sa iyo pagbalik mo. Isang sorpresa na magbabago sa buhay nating dalawa. Mag-ingat ka palagi. Ha? Naghihintay ako. Naghihintay kami. Nagmamahal. Carla. Naghihintay kami. Dalawang salita na bumaon sa puso ni Lito na parang isang kutsilyo. Binuksan niya ang isa pa, at isa pa.
Ang masulat ay naglalaman ng pag-asa na unti-anting nawi sa pag-alala, pagkatapos ay sa takot, at sa huli, sa desperasyon. Ang huling sulat ay halos hindi na mabasa dahil sa matuyong patak ng luha. Lito, nasaan ka na? Sumuko na ako. Itinaboy na ako ng pamilya ko. Mag-isa na lang ako. Mag-isa na lang kaming mag-ina. Kung nasaan ka man, sana masaya ko. Ako. Lalaban ako. Para sa kanya. Hindi na niya kinaya. Napasandal siya sa pada. Humahagulgol na parang isang bata. Ang 8 taon ng pait na itinago niya para kay Carla ay biglang bumalik sa kanya, isang alon ng pagsisisi at sakit na halos ikalunot niya. Sa St. Teresa Academy, natapos ang family day. Tahimik na umuwi sina Carla at Maya. Mama, bakit po umalis si Tito Lito? Tanong ni Maya habang naglalakad sila. Hindi ko po tuloy natapos yung dream house ko. Hindi alam ni Carla ang isasagot. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi pa lubusang maintindihan? May kailangan lang siyang asikasuhin, anak. Babalik din yun. Pagdating sa bahay, pinatulog ni Carla si Maya. Pagod ang bata. Ngunit si Carla, gising na gising ang diwa. Umupo siya sa sala, sa dilim, naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, pero alam niyang may darating. Ilang oras ang lumipas, may kumatok sa pinto. Hindi malakas, hindi marahas. Isang katok na tila na alinlangan at puno ng paggalang. Alam niyang gasilito yon. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo ron si Lito. Ang kanyang mukha ay namumukto, ang kanyang nga mata ay pula. Sa kanyang kamay, dala niya ang kahon. Ang kahon na naglalaman ng kanilang nawalang nakaraan. Walang naksalita. Tinitigan lang nila ang isa-isa, ang katahimikan ay puno nga salitang hindi masabi. Dahan-dahan, itinaas ni Lito ang kahon, iniabot ito sa kanya. Kinuha ito ni Carla. Ang kanyang nga daliri ay dumapo sa mga sobrang naninilaw. Binuksan niya ang isa sa mga sulat niya para kay Lito, at sa ibabaw nito, nakapatong ang isa sa mga tseke na ipinadala niya nun hindi nagalaw, hindi na in cash. Isang butil ng luha ang pumata mula sa kanyang mata, tumama sa luma at kupas na papel. Sinundan ito en isa pa, at isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pahagulgol. Ang 8 taon ng galit, ng pride, ng pag-aakalang iniwan siya lahat ay gumuho sa isang iglap. Carla. Nagsalita si Lito. Ang boses ay basak. Patawarin mo ako. Umiling si Carla habang umiyak. Ako. Ako dapat ang humingi ng tawad. Hindi kita pinakinggan. Naniwala ako. Sa galit ko. Hindi mo kasalanan, sabi ni Lito. Lumapit siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hinawakan niya ang pisngi ni Carla, marahang pinupunasan ang ngaluha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Pareho tayong biktima, Carla. Pinaglaruan tayong dalawa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pada sa pagitan nila ay tuluyang bumaksak. Ang nga tanong, ang nga padududa, ang nga panunumbat lahat ay naglaho. Ang naiwan na lang ay ang 2 taong labis na nakmahalan, pinahiwalay ing isang malupit na tadhana, at ngayon ay muling nakatakpo sa gitna ng guhongang kanilang nakaraan. Yumakap si Carla kay Lito, isinupsob ang kanyang mukha sa dibdib nito, at umiyak ng umiyak. Niyakap din siya ni Lito ng mahigpit, na parang sa pagkakayakap na iyon ay mabubuo niyang muli ang lahat ng nasira. Patawad dahil sumuko ako sa paghahanap sa iyo, bulong ni Lito sa buhok ni Carla. Patawad dahil hindi ako naktiwala, sagot ni Carla, ang boses ay maflat ng kanyang paiyak. Patawad dahil hinayaan kong kainin ako ng galit. Nanatili silang makayakap sa may pintuan, sa gitna ng gabi. Walang ibang salitang kailangan. Ang kanilang ngaluha at ang higpit ng kanilang yakap ay sapat na para sabihin ang lahat. Ang bawat patak ng luha ay palilinis sa 8 taon ng sakit. Ang bawat pagtibok ng kanilang mapuso, na ngayon ay makasabay na, ay isang pangako ng bagong simula. Ngunit pareho nilang alam na hindi pa tapos ang lahat. Ang pahilom ay nagsisimula pa lang. At may isa pa silang laban na kailangang harapin. Dahan-dahang kumalas si Lito sa pagkakayakap, ngunit ang kanyang nga kamay ay nanatili sa mga balikat ni Carla. Tinitigan niya ito sa mata, at sa pagkakataong ito, wala ng pada, wala ng galit, tanging pagunawa at isang bagong determinasyon. Kailangan niyang malaman, sabi ni Lito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Kailangan niyang malaman na nabigo siya. Kailangan niyang harapin ang ginawa niya sa atin. Tumango si Carla,
ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong tapang. Haharapin natin siya, sabi niya. Nang magkasama, mula sa siwangang pinto ang kwarto, tahimik na nakasilip si Maya. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit nakikita niya ang kanyang ina na umiyak sa yakap ng lalaking nagbigay sa kanya ng building blocks. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi ito malungkot na iyak. Ito ay isang iyak na may kasamang pag-asa. Isang pamilyang winasak ng kasinungalingan. Isang pamilyang dahan-dahang binubuo muli ng katotohanan. Ang susunod na kabanata na kanilang buhay ay magiging isang paghaharap. Isang paghaharap hindi lang sa isang mapakmanipulang ina, kundi sa isang nakaraang kailangan nilang tuluyang ayusin para makapagsimula ng isang bagong bukas. Kinabukasan. Ang sinak ng araw na pumasok sa bintana ng apartment ni Carla ay may dalang bagong pakiramdam. Hindi na ito mabigat. Hindi na ito malamig. May dala itong init, isang pangakong bagong paasa. Nakatulog si Lito sa sopa sa sala. Dala ng pagod at bigat ng mga emosyon ng nakaraang gabi. Siya naman, si Carla, ay maagang nagising. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, gumaan ang kanyang pahinga. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tila nabawasan. Ipinatimpla niya ito ng kape isang matapang na barako, tulad ng dati niyang ginagawa. Nang magising si Lito, ang amoy ng pamilya na kape ang una niyang naramdaman. Good morning bati ni Carla, isang maliit ngunit totoong ngiti ang nasa kanyang labi. Ngumiti rin si Lito. Good morning. Nakatinginan sila sa ibabaw ng kanilang matasang kapa. Ang katahimikan ay comfortable na ngayon. Walang pilitan. Walang pag-alinlangan. Mama. Sino po siya? Ang maliit na boses ni Maya ang bumasak sa kanilang sandali. Nakatayo ito sa may pintuan ng kwarto, kinukusot pa ang mga mata, yakap ang kanyang teddy bear. Lumapit si Carla sa anak at lumuhod sa harap nito. Ito na ang sandali. Anak, naalala mo ba yung lagi mong tinatanong sa akin kung nasaan ang papa mo? Tumango si Maya. Ang mga mata ay nag-aabang. Hinawakan ni Carla ang kamay ng anak at dahan-dahan itong ijiniya palapit kay Lito, na ngayon ay nakaluhod na rin sa sahi. Maya, sabi ni Carla. Ang boses ay malumanay. Siya si Lito. Siya ang papa mo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Tumingin siya kay Lito. Pagkatapos ay sa kanyang ina. At pabalik ulit kay Lito. Tinitigan niya ang mukha nito, ang mamata, ang ilong, ang ngiti. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ni Lito. Papa! Tanong niya. Ang isang salita ay punong 8 taon ng paghihintay at pagtatanong. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lito habang tumatango. Oh, anak, ako ang papa mo. Patawarin mo si papa kung ngayon lang siya bumalik. Hindi na kailangan ng maraming salita. Niyakap ni Maya si Lito ng mahigpit, isang yakap na matagal na niyang gustong ibigay. Niyakap din siya ni Lito pabalik, ang puso ay umaapaw sa kaligayahang akala niya ay hindi na niya mararamdaman. Niyakap sila ni Carla. At sa sandaling iyon, sa sahig ng maliit na apartment sa itaas ng isang coffee shop, ang kanilang pamilya ay sa wakas nabuo. Kinahapunan, makasama silang tatlo na napunta sa mansyon ng Maga Sarmiento. Makahawak kamay silang pumasok, isang nakakaisang pamilya na handa sa anumang laban. Naabutan nila si Doña Elvira sa sala, nagbabasa ng isang magazine. Nang makita niya sila, lalo na nang makita niyang makahawak kamay sina Lito at Carla, habang si Maya ay nakakapit sa binti ng ama na patayo ito, ang mukha ay nakpakitang galit at pagkagapi. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay nangingini sa pinipigilang galit. Hindi sumagot si Lito. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapak sa center table ang kahon ng magasulat. Nang makita ni Doña Elvira ang kahon, nanlami siya. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Alam niya. Alam na namin ang lahat, ma, sabi ni Lito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi may kakaila. 8 taon. 8 taon ng buhay namin ang ninakaw mo. 8 taon na hindi ko nakasama ang anak ko. 8 taon na pinalaki ni Carla ang anak namin ng mag-isa, sa pag-akalang iniwan ko siya. Ginawa ko lang yun para sa iyo. Depensa ni Doña Elvira, ang boses ay tumataas. Para sa kinabukasan mo. Ang babaeng yan. Ang babaeng yan, putol ni Lito, ay ang ina ng anak ko. Ang babaeng yan ang mahal ko. At ang kinabukasang gusto mo para sa akin ay isang kasinungalingan. Naging matagumpay nga ako, ma.
Pero malungkot. Walang silbi ang lahat ng tagumpay kung wala kang pamilyang uwian. Tumingin siya kay Charla at Maya. At heto na ang pamilya ko. Heto na ang uwian ko. Humarap siya muli sa kanyang ina. Hindi ko alam kung mapapatawad ka namin sa ginawa mo. Siguro. Balang araw. Pero sa ngayon, ito ang gusto kong malaman mo. Alis na kami. Bubuo kami ng sarili naming buhay, malayo sayo. Malayo sa pagmamanipula mo. Ito na ang huli. Naiwang nakatayo si Doña Elvira, walang masabi, habang pinapanot niya ang kanyang anak na tumalikod sa kanya, kasama ang pamilyang pinilit niyang wasakin. Sa kanyang pagkatalo, sa wakas ay naintindihan niya ang kanyang pagkakamali. Sa kagustuhan niyang kontrolin ang kinabukasan ng kanyang anak, nawala sa kanya ang anak niya mismo. Makalipas ang 1 taon, ang kape, lingan ay mas malaki na ngayon. Sa tabi nito, may isang bagong tayong opisina na may nakasulat na Sarmiento, Reyes Design Studio. Sa loob ng coffee shop, abala si Chala sa paasikaso ng customer, isa matamis na ngiti ang laging nasa kanyang labi. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinapanot siya ni Lito, hawa-hawa ang isang lapis at sketching pad. Lumabas si Maya mula sa kusina, may dalang isang tray na may 3 tasa ng mainit na sokolata. Papa, break muna daw sabi ni Mama. Ngumiti si Lito at ginulo ang buhok ng anak. Salamat baby. Umupo silang 3 sa paborito nilang mesa sa may bintana, pinapanot ang paglubo nga, araw sa Batangas. Ang pagilom ay hindi naging madali. May mga araw na may mga bangungot pa rin, may mga araw na may takot pa rin. Ngunit sa bawat araw na makakasama sila, ang masugat ay unti-unting nagsasara. Ang pag-ibig, nalaman nila, ay hindi lang tungkol sa mga masasayang simula. Ito ay tungkol din sa mga magugulong gitna, at sa tapang na harapin ang katapusan ng isang kabanata para makapagsimula ng bago. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa pinakmulan, sa pangako, at sa pamilyang pinili mong buuin at ay paglaban. At dito nagtatapos ang kwento ni Lito at Carla. Isang kwentong isinulat ng luha ngunit tinapos ang pag-asa. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mapait na pagbabalik, sa masakit na katotohanan, hanggang sa matamis na bagong simula, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging layunin kong iparamdam na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo na susubo sa tatak ng ating mga puso. Ang kwento ni Lito, Carla, at Maya ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ito ay isang pakilala na ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong itama ang mali, buuin ang nasira, at mahalin muli ng mas buo at mas matapang. Naway magsilbi itong inspirasyon na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may liwanag na naghihintay sa umaga. Anong aral ang pinakapumata sa inyong puso? Anong bahagi ng kanilang kwento ang inyong dadalhin? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong nasalobin sa comment section. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin at sa bawat kwentong aming binibigyang buhay. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento.